Legacy in Disguise. Kabanata 1. Nanjing City, Jiangsu Province. Mainit ang araw ngunit mas mainit ang pagdiriwang sa mansyon ng mga Russo. Sa malawak na bulwagan, nagkakatuwaan ang mga bisita, pumapalakpak ang mga kamay, at paulit-ulit na bumabati sa matandang ginang na nasa gitna ng marangyang trono. Maligayang ika-65 kaarawan, Lola. Sigaw ng mga apo at apo sa tuhod habang sunod-sunod na inilalatag ang kani-kanilang regalo. 100 taong gulang na puwerty brick. Isang jade Buddha na sinasabing nagdadala ng swerte. Bawat isa'y tila nagpapataasan ng ere sa mamahaling handog. Ngunit sa gitna ng puting usok ng tsaa at alangas-ngas ng papuri, isang malamig na tinig ang pumunat sa kasayahan. Lola, wika ng isang lalaki, mahinahon ngunit may lalim ang boses, maari mo ba akong pahiramin, ng $1,000,000? Naputol ang musika. Natahimik ang buong bulwagan. Si Adrian Laurent, ang panganay na apo, ang nagsalita. Nakasuot ng simpleng polo, walang alahas, walang bitbit na kahon. Lahat ng mga mata ay agad na tumitig ng matalim sa kanya. $1,000,000. Sa harap ng buong pamilya. Para kanino? Tanong ni matandang ginang Russo, na ngayoy nakakunot ang noo. Para kay Aunt Laura, sagot ni Adrian, buo ang loob. Ang matandang babaeng nagpalaki sa akin sa ampunan. May uremia po siya. Kailangan niya ng transplant. Kailangan niya ng tulong. Isang malakas na tawa ang sumingit sa likuran. Si Sophie Russo iyon, ang paboritong pinsan ni Elise. Ayan na nga ba, bulong niya kay Gavin Dupont, ang kanyang mapagmataas na kasintahan. Hindi man lang nagdala ng regalo, tapos ngayong araw pa ng kaarawan ni Lola hihingi ng limpak-limpak. Sumunod ang halakhak ni Gavin. Hindi ka na nagbago, Adrian. Palad pa rin ang laging nakabukas. At si Elise, ay, sayang. Tumigas ang panga ni Adrian, ngunit hindi siya nagsalita. Ang matandang ginang, na kanina'y nakangiti sa mga reg along mamahalin, ngayoy bumaling kay Adrian na tila nakakita ng dumi sa sapatos. Walang hiya ka, bulalas niya. Inihagis niya ang tsaa sa sahig. Hindi mo na ako ikinagulat. Palaging ikaw ang black sheep ng pamilyang ito. Nagtawanan ang iba. Tumango si Hugo Russo, kapatid ni Sophie. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kung ako sayo, lalabas na lang ako. Tahimik pa rin si Adrian. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may titig na hindi matinag, isang titig ng taong hindi sumusuko. Ang pagliligtas po ng buhay, aniya, ay higit pa sa anumang jade o tsaa. Napailing si matandang ginang Russo. Kung talagang gusto mong tumulong sa matandang iyon, may paraan ako. Hihiwalayan ka ni Elise. At papakasal siya kay Julian Montague. Nanlaki ang mata ni Elise. Lola. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang tagapaglingkod, may bitbit na kahon na may pulang laso. Galing po kay Julian Montague, aniya. Isang jade amulet para sa inyo. Napangiti si Carmela Russo ina ni Elise, at sa unang pagkakataon, lumiwanag ang kanyang mukha. Hindi ka nabagay sa kanya, Adrian, sambit ni Gavin habang pinagmamasdan si Elise. Kung may konsensya ka, lalayo ka. Ngunit hindi si Adrian ang tumugon, kundi si Elise. Hindi ko siya iiwan. Lumakas ang tibok ng puso ni Adrian, ngunit hindi niya ipinakita. Alam niyang hindi matatapos ang laban dito. At sa huli, siya ang tumayo at tahimik na naglakad palabas ng bulwagan. Adrian, sasama ako? Sabay tayo? Wika ni Elise. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang lola. Tumayo ka riyan, Elise. Tumayo ka, o kalimutan mong may pamilya ka pa. Napakagatlabi si Elise. Titig na titig kay Adrian, ngunit nauunawaan ang kanyang kilos. Ayaw ni Adrian na madamay si Elise. Dito ka na muna, mahinang sabi niya, saka siya lumakad palabas, bitbit ang bigat ng paghamak. Habang siya'y papaalis, isang baryang kumalansang sa marmol na sahig ang gamulong sa paanan niya. Pangkape, ani Hugo, sabay tawa. Ngunit hindi lumingon si Adrian. Hindi kailanman. Mabigat ang hakbang ni Adrian habang naglalakad sa pasilyo ng ospital. Sa loob ng 2 araw, ilang beses na siyang nagpatuloy na makiusap sa accounting, sinusubukang pakiusapan na ipagpaliban ang bayarin para kay Auntie Laura. Ngunit sa huli, isang malamig na abiso ang bumungad sa kanya. Inilipat na po siya ng ospital sa Zhuhai City, Guangdong Province, sir. Mas makakabuting doon na lang po kayo makipag-ugnayan. Wala na siya dito sa ospital.
Ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang tanging tinuring niyang pamilya, ay dinala na sa isang lugar kung saan hindi siya makasasabay. Para siyang batang muling iniwan. Adrian Laurent. Isang tinig ang gumambala sa kanyang iniisip. Mabagal siyang lumingon. Sa tapat niya'y nakatayo ang isang matikas na lalaki na halos kasing edad ng ama niya. Maayos ang bihis, gray suit, pulidong sapatos, at malamig ang mga mata. Ako si Victor Beaumont, ang pakilala nito. Matagal na tayong hindi nagkikita. Nagkuyom ng kamao si Adrian. Ikaw ang dahilan kung bakit kailangang tumakas ang mga magulang ko palabas ng Juhay. Bahagyang ngumiti si Beaumont, hindi inosente, hindi rin arrogant, parang alam niyang inaasahan siyang kamuhian. Alam ko, sabi niya. At nauunawaan ko kung bakit ayaw mong makita ang iyong lolo. Pero, hinahanap ka niya, Adrian. Sa loob ng maraming taon. Nais niyang bumalik ka. Hindi ko siya kailangan, mariing sagot ni Adrian. Matagal na siyang huli. Ngunit sa halip na magalit, naglabas si Beaumont ng isang maliit na sobra. Sa loob nito ay isang ICBC Visa Platinum Card. Isang maliit na bulsa ng pera, ani ni Beaumont. 10 bilyong dolyar. Iyan ang gusto ng Old Master Laurent na ipagkaloob sayo. At higit pa roon, bibilhin niya ang pinakamalaking kumpanya sa Nanjing para lang sayo. Napatitig si Adrian sa platinum card na para bang ito'y usok. 10 bilyon. Kung ito ang maliit, bulong niya sa sarili, gaano kalaki ang kabuuan. Bumalik sa ginite niya ang mga huling araw ng kanyang ama, ang takot, ang pagmamadali, ang malamig na gabi ng pagtakas. Namatay ang kanyang mga magulang dala ng takot. Dala ng isang pamilyang ngayon nagpapadala ng pera. Isang uri ng puot ang nag-uumalpos sa dibdib niya, ngunit mas malakas ang pangakong binitawan niya sa sarili, ililigtas niya si Aunt Laura, anuman ang kapalit. Sa parehong araw, isang electronic transfer ang pumasok sa account ng ospital sa Chuhay City, 2 milyong dolyar. Sagot sa agarang operasyon at isang buong taon ng paggagamot. At si Adrian, na ilang oras lang ang nakaraan ay isang hamak na tinutuligsa ng sariling pamilya, ngayon isa ng bilyonaryo. Pero hindi niya ito ipinangalandakan. Pag-uwi niya sa bahay nila Elise, agad siyang sinalubong ng malamig na tingin ng mga biyenan. Sa sala, nakaupo si Ginang Rousseau, kasamang muli ang ilang kamag-anak. Anong ginagawa mo pa rito? Tanong ng kanyang biyenan, buo ang tinig. Hindi ka pa ba nagdedesisyon? Tahimik lang si Adrian. Magsampa ka ng annulment. Hayaan mong mapang-asawa ni Elise si Julian Montague. Iyon ang dapat mangyari. Iyon ang karapat-dapat sa kanya. Tahimik pa rin si Adrian, ngunit hindi iyon tanda ng pagsuko. Ang hindi nila alam, ang lalaking kinukutya nila ngayon ay may kayamanang kayang pabilisin ang ikot ng mundo kung gugustuhin niya. Ngunit hindi pa ngayon. Hindi pa ito ang tamang oras. Sa puso niya, isang boses ang muling bumibigkas, maghintay kayo. Darating ang araw ng pagbabalik. At sa araw na iyon, ako na ang magdidikta ng mga panuntunan. Ang hangin ng umagay may bahid pa ng lamig habang tinatahak ni Adrian ang mataong lansangan gamit ang kanyang maliit na e-bike. Bitbit ang isang simpleng bag, animoy isa lamang siyang ordinaryong empleyadong may inaasahang interview. Ngunit sa kanyang dibdib, tumitibok ang isang lihim, siya ang bagong tagapamahala ng isang napakalaking imperyo. Huminto siya sa harap ng isang kahanga-hanga at eleganteng gusali, ang Altair Group, at maingat na nilok ang kanyang e-bike sa tabi ng mamahaling mga kotse. Para siyang tuldok sa gitna ng gintong linya. Isang halakhak ang palm unit sa hangin. Uy, hindi ba si Adrian yan? Sigaw ni Sophie Rousseau, naka-shades, naka-high heels, at kasunod ang isang lalaking kasing yabang ng kanyang ngiti, si Gavin Dupont, ang kasintahan niya at pinsan ni Elise.